inyong lahat. Gagawin natin ngayon ang matagal ko nang gustong gawin at marami nagre-request na top speed ng WSP. Pero bago yan, kailangan muna natin kunin yung top speed habang Center stand lamang. Teka. Hindi ko alam kung nakikita sa video, pero sabihin ko na lang sa inyo. Mahirap talaga na ako lang mag-isa. So ngayon, naka number 1 ako. Subukan natin. So nakalagay ay 38, 37. Yan. Number 1. Subukan natin number 2. Dali. Ayan, from 0, subukan natin number 2. Okay. Nandyan ay 47. 46, 47. Yan. Subukan naman natin yung number 3. Antayin natin mag 0. Yung number 3. Okay, umabot siya ng 59. Yan ay na naka-center stand lang tayo, no? And subukan natin ngayon na ang top speed niya habang nasa biyahe. So, yung gagawin natin ay i-compare natin yung top speed dito sa Metro versus dito sa app na dinownload natin. Ang gamit naman ito ay GPS. Ito built-in yung WSP. At meron tayong sabi ko, para syempre paano natin malalaman kung alin yung mas tama sa dalawa, in-install din natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero kinuha ko yung dashcam ko sa kotse at sinama ko siya dito sa ating pagtitest ng top speed. Ito ay ang DDPi Z40. Subukan natin. Access muna natin yung app. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero yan, start recording na daw. So, i-connect natin siya sa phone. Kaso, hindi natin siya makikita habang nagbabiyahe tayo kasi ito, nakalaga gumagana na yung ating DDPi. So, ganyan lang siya. Okay. So, at least makikita niya yung display. Pero, yung DDPi natin kasi, yung DDPi Z40, meron din siyang built-in na GPS. Kaya, siya rin yung ginamit natin ngayon. Yan. So, ganyan yung setup natin. At lagay rin natin itong relieve na app. Isama rin natin yung relieve na app. So, start na natin. Ngayon, yung ating battery ay yan, 2062 po yung ating odometer. 2062, so umabot na ako ng 2000. At ang ating battery ay nasa 80 volts. Ang ating battery ay nasa 80 volts, no? At ano pa ba? So naka-start na yung ating relieved. Start na rin yung recording yung ating DDPi. Start na rin recording yung ating cellphone. Start na rin natin itong ating speedometer. At subukan na natin yung top speed. Ilet. Ngayon ay 11:30 ng umaga. So tanghaling tapat po yung ating testing. Pero sige, gagawin natin yan para sa inyong lahat. Okay. Simula lang tayo sa speed na 1. Oops, saglit. Okay. Isang munting paalala, please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Nandito tayo ngayon sa highway. Ito ay ang Circumferential Road.
national highway po ito ng Bacolod City. So ito ay nagko-connect na ng north at south. So hindi na ganun kadamihan yung mga sasakyan na dumadaan dito. Okay, simulan natin dito. Yung kalsada natin ay kagandahan naman ng kalsada natin. Medyo may konting akyat baba lang siya, pero hindi siya yung ganun kagrabe o kalala yung pag-akyat baba niya. May konti lang. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung yung speedometer sa cellphone kasi syempre tanghaling tapa tayo. Pero sasabihin ko yan mamaya sa inyo. Ngayon yung method natin, syempre maraming magtatanong dyan, yung display panel natin real time, pero yung cellphone mo GPS. So may delay yan. Kaya tama po. Kaya ang gagawin natin, mamaya pag nag top speed na tayo, tayo, i-stay natin sa top speed ng ilang seconds para siguradong ma-disregard natin yung delay dahil sa GPS. So ngayon naka number 1 lang ako. Antayin natin siguro bandang doon. Pwede na tayo. Sige, pwede na natin i-top speed to sa number 1. Sige. Simulan natin. Okay. So yung DD-Pi, hindi natin nakikita yan dito, pero sa computer ko na lang yan isasama. Okay. So ngayon, sige, nasa 10 kph na ako. So sige, pwede na tong simulan. Okay, simulan natin. Ayan, naka full throttle po ako. Full throttle. Yung ating display panel ay nasa 35 at ang ating cellphone nasa 30. Ganyan pong top speed, tapos i-maintain natin ng ilang seconds para maiwasan yung delay. Ayan, naglalaro po yung digital panel natin sa 34, 35, pero yung ating speedometer sa cellphone ay nasa 29, 30. So parang merong 5 kph na difference. Okay, sige, tawan natin at mag number 2 na tayo, pero doon na natin simulan sa kabilang pagtawid. May crossing po kasi, doon na tayo sa pagano. Okay. Yung kalsada medyo konting paakyat lamang po. Hindi ko po sigurado kung nakikita niyo yung lahat kasi yung dito yung panel, pero sana po yung nakikita nyo. Ako lang po kasi mag-isa, so hindi ko sigurado kung nakikita po lahat dyan. Okay, simulan natin yan. Pababain muna natin ng konti yung ating speed. So yung kalsada natin medyo slight na paakyat, no? Okay, naka number 2 na tayo. Sige, let's go. So sa number 2, ngayon yung ating digital panel ay nasa 42. Pero yung ating cellphone nasa 38. Yan. So sa mga nagtatanong dyan, 42 yung digital panel natin at ang ating cellphone ay nasa 37, 38. Yung ating digital ay naglalaro din ng 41, 42. Naka full throttle tayo kanina pa para ma-disregard natin ang delay dahil ito ay naka GPS. Okay, umaabot ng 39 yung ating cellphone at umaabot ng 43 ang ating digital panel. Malamang dahil yan ay pababa na naman ng konti ang ating kalsada. Subukan natin ulitin mamaya sa pauwi.
Okay. At maraming lumulusot. Dahil ito ay national highway, so ang bibilis ng mga sasakyan po dito. Alright. Ngayon, subukan naman natin yung number 3. So, number 3 tayo. Subukan natin bandang dun sa dulo. Walang paakyat. Subukan natin yan mamaya sa pabalik kasi yung pabalik medyo pababa yung kalsada. Hindi naman siya yung grabe talaga na pababa o akyat na slight lang, pero at least nakaka-apekto yun. At yung hangin pala natin, bago ako gawin to, nagpahangin muna ako ng gulong. Tinaasan ko muna yung hangin ng gulong. Ginawa kong 33 sa harap at 35 sa likod para mabawasan lang ng konti ang ating road resistance, kasi nakakabagal din naman yung pag masyadong malapat yung gulong sa kalsada, nakakabagal din yun kasi ang lakas or ang taas ng resistance niya. So ito, 20 kph pababa. Gawin na nating number 3 at simulan na natin number 3. Panel ay umabot ng 53, 54 pinakamataas, pero yung ating cellphone ay nasa 50. Umabot ng 55 yung ating digital panel, yung cellphone natin ay nasa 50. Okay? Okay. Bagal muna kasi nasa crossing. So, yun po yung top speed ng ating WSP. At bago rin tayo simulang mag-measure ng top, bago tayo umalis ng bahay, mukhang naulan pa tayo. Bago tayo naalis ng bahay, tayo ay kumuha rin ng timbang na naka full gear. Kinuha ko yung aking timbang na naka full gear at umabot yata siya ng mga 92 kilos. Gagawin rin natin ngayon ay aakyat tayo ng bukid. At subukan rin natin ma-measure ang range ng WSP. Pero kasi yun nga, dahil paakyat siya ng bukid, syempre medyo mas malakas yung kain ito sa paakyat. Pero napauwi naman, baka madadayad na rin natin yung freewheeling. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa mga bago nating subscribers at yung mga nagko-comment sa ating mga previous videos. Sina Rex De Guzman, Joseph Marwin Samson, Diwata Spell, Larkin Adventures, School Bus 3862, Francis Pamintuan, John Ludgen, Striker 123321, Joshua Irvin Figueroa, Cash Online Casino, Josh Herms, Christian Ver, Gabriel Valenzuela, Laserbolt Gaming, Joshua Hernaez, at yung aking pinakamabait at pinakamasipag na NWOW technician na si Christian. Kaya kung sakali man na gusto nyong kumuha ng WSP o anumang produkto ng NWOW, kontakin nyo lamang po si Christian sa NWOW Mandalagan. Malapit lang po siya sa Robinson's Place, Bacolod. Abangan nyo po sa dulo ng video, nag-second attempt po tayo ng speed test at pag-usapan na din natin ang lahat ng information na nakuha natin sa pag-test ng top speed ng WSP e-bike. Yan po ang entrance ng Bacolod Silay Airport. Pero dito tayo. Mas maluwag dito. So
Alam ko yung Bacolod Silay Airport mula dun sa pinanggalingan ko is nasa 12 kilometers na yon. So balikan nasa 24 na. Tingnan natin ngayon hanggang ilang kilometro ba aabutin natin. So ngayon sinasabi niya is nasa 13 kilometers na tayo. Yan yung sinasabi ng digital panel, 13 kilometers. Siguro try nating abuting mga 60 kilometers. Try natin abutin mga 60 kilometers. So bali dapat nasa 30 tayo. Abutin natin hanggang 30 kilometers, tapos 30 kilometers pabalik. So welcome to the beauty of Negros. Akyat po tayo ng bukid, pero depende po kung anong ating makakaya. Kasi baka malobat ako at malayo-layo itong ating biniyahe. So subukan na natin umabot hanggang 30 kilometers, tapos pabalik. Limit lang ako ng hanggang 60. Yan, para sigurado lang po na makauwi pa po ako at hindi malobat sa kalsada. Isa pa po, limit lang po ako ng 60 kasi ang biyahe natin ngayon ay paakyat. So dahil paakyat siya, pwedeng mas malakas ang kain niya ng battery. Yan po, pag may mga aso, dahan-dahan na lang tayo. So para sigurado po na makakauwi pa ako na hindi nagtutulak o nagpapahatak, siguraduhin lang po na nasa 80, nasa 60 kilometers balikan. So dapat yung biyahe natin ngayon ay nasa 30 kilometers po lamang. At mukhang inuulan ako Sana po ay wag naman po. Pinili ko mag top speed ngayon kahit tanghaling tapat kasi po ay lumabas na si Haring Araw. Nung mga nakaraang araw kasi, actually sa halos buong linggo, parang ulan lang ng ulan araw-araw dito. Kaya eto, nung nagpakita na si Haring Araw ay sinubukan ko na lumabas at hala, sige, mag top speed tayo. So nasa 18 kilometers na po tayo. Mukhang hindi ko po maaabot yung 30 kilometers kasi nag-aalala lang po ako sa battery. So subukan natin. Kita nyo naman po, mga akyat baba, tayo po ay naka number 2 lamang. Okay, ngayon naka 21 kilometers na po tayo. According sa digital panel, 21 kilometers. So gawin na lang natin na ako medyo concerned ako sa battery. Pag pinipig ako, umaabot na ako ng 72. Ngayon yung display natin nakalagay na po na 70, nakalagay ngayon na 23 kilometers na yung tinakbo natin. So gawin natin, pagpatak ng 24, balik na tayo kasi baka lang ayaw ko namang subukan na ma-drain yung battery natin dito kasi bukid po ito at wala tayong mapag-chargean. Okay, ayan, 24 na. Pabalik tayo.
So habang pababa tayo, mag speed test tayo maya maya pag doon na banda sa Patag. Pero dahil pababa nga, tayo ay nagpi-freewheeling lamang po kasi tulong na din sa battery. Baka maloba tayo na wala sa oras. Malayo-layo na rin yung ating tinakbo. So at least ito ay 24 kilometers mula doon sa pinanggalingan natin. I'm hoping na makarating po tayo sa bahay. At least with that, nagsimula tayo ng 80 volts. At least around dapat na 48 kilometers na takbo. At least sana po may battery pa po tayo pa uwi. Pero dahil so ngayon ay naka 39 kilometers na po tayo. Okay, ulitin natin ang speed test mula sa number 1 hanggang number 3. Dito tayo at diretso na yung kalsada. Okay. Tigil. Alright. Dali. Punahin natin saglit. Okay. Alright, speed test number 1. Okay. Naka full throttle na po tayo. So dapat nasa 35 kph siya as per NWOW, pero dito nakikita natin sa digital panel ay nasa 33 lamang, at yung aking speedometer sa cellphone is nasa 29. So ayan, nag-i-stay muna tayo dyan sa speed na naka full throttle. Stay muna tayo sa full throttle para disregard natin yung delay, dahil po ito ay naka GPS. Yung cellphone ay naka GPS. Kasama na rin po yung DD-Pi Z40 natin, naka GPS din po. Kaya para siguradong wala tayong issue sa delay, ayan, naka-permit tayo sa top speed na 33 sa digital panel, 29 lamang po dito sa ating cellphone. Okay, subukan natin yung number 2. Tigil muna tayo para mag-0. Okay, number 2. Ayan, full throttle na po tayo. Number 2. Ngayon, yung digital panel natin ay nasa 41, 42. 42 yung pinakamataas, pero yung ating cellphone ay nasa 38, 39. Yan. So
yan yung ating top speed para sa number 2. Ayan, umaabot ng 42, 43. At ang ating cellphone ay nasa 38 at 39. So naglalaro ramang po yung 42, 43 kasi po medyo lang naman, medyo pakyat ng konti. O yan. Subukan natin ulit sa paglampas ng crossing. Tayo patag. Panahin natin sila at nang tumahimik yung buhay natin. Okay, so, ulitin natin yung number 2. Dito tayo at medyo patag na siya. Actually, may konting patag naman talaga ang kalsada natin, kaso lang yung may konting akyat baba lamang po. Okay, start tayo 0, number 2. Punahin natin saglit yung mga truck. At maiingay. Okay, alright, number 2. Ayan, full throttle. Okay. Sa digital panel, naka 41 pa din. Ating cellphone nasa 38, 37, 39. Ayan, 38, 39. Yung ating digital panel ngayon naka 42. So naglalaro po ng 41, 42. At yung ating cellphone ay nasa 38, 39. Yan po ang top speed ng ating number 2. At ako'y nakapirme kanina pa para siguradong maiwasan natin yung delay dahil sa ito ay GPS. So subukan natin ngayon na mag number 3. Okay, let's start from 0. Okay, alright, settings number 3. Palampasin natin yung mga truck. Okay, let's go. Number 3. Ngayon tayo ay naka 43 kilometers na po 43 kilometers mula doon sa pinagalingan natin. Number 3. Ngayon naka full throttle na tayo. At ang aking recorded dito ay nasa 53 dito sa digital panel. At ating cellphone ay nasa 48, 49. Yan, naglalaro sa 48, 49 yung digital, yung cellphone, pero yung digital panel ay 54. Yun. So nakikita nyo, may diferensya po talaga yung digital panel at yung ating cellphone. Ngayon, titingnan natin yung sa DDPi Z40 kung ano yung reading doon para mapagkumpara natin. Saglit at tayo inabutan ng crossing. Okay. 0, number 3. Alright, ready, go. Okay, number 3,
full throttle. At naka-perme lang tayo. Ngayon nasa 52 yung ating digital panel, 53 digital panel, at ang ating cellphone ay nasa 49. Yan, nasa 54 yung digital panel, 53, 54. Yung ating cellphone ay nasa 49. Tayo ay nasa speed number 3 at hinahayaan natin pumirme muna siya sa full throttle para ma-disregard ang delay dahil sa GPS. Okay, ganun pa din yung reading natin. 52, 53 sa digital panel, 48, 49 dito sa ating cellphone. Okay, balik na tayo ng number 2. At malapit na po tayo sa ating pinanggalingan. Meron pa po tayong battery na hindi ko ginagalaw, nasa 74 volts. Yung tinakbo natin ay nasa 45 kilometers. Okay, nasa 46, 48, nasa 46 kilometers ang ating na-travel. Ito na po yung McDonald's. Ibig sabihin malapit na tayo sa pinagalingan natin. So meron pa tayong 73 volts. So ibig sabihin, or sabihin natin, ngayon meron pa akong 74 volts. Yan, hindi ko ginagalaw yung throttle 74 volts o 75. Hindi ko ginagalaw yung throttle. Ibig sabihin, kanina pwede ko pang ipilit siguro na umabot hanggang 30. Malaki pa naman to umabot hanggang 30. Pero yun na nga, dahil nasa bukid po yun, at baka hindi ako uwi at malobat. So para safe lang po, so kakayanin ni WSP na in one travel for sure nasa, at least sabihin ko, nasa 60 kilometers, no? Pero umabot po ako ng 90 kilometers po dito lamang city driving sa isang full charge. Umabot ako ng 90 kilometers na merong angkas, no? At tapos yung speed ko dun kasi ay nasa 1 or 2 lang ako yung speed ko nung tinest ko yun, yung range na yun. Tinodo ko talaga yon hanggang malobat yung WSP. Yung tipong pinaglakad ko na po yung aking angkas kasi baka hindi kami umabot ng bahay. So ganun yun nangyari doon sa 90 kilometers na tinakbo ko. Kasi pag yung malapit na ako na mag 90 kilometers, yung takbo ng WSP ay masyadong mabagal na. Yung tipong mas mabilis pa na mag-jogging ka. Kaya doon sa mga nagtatanong, around 60 kilometers, nagcha-charge na ako niyan. Around 72 volts, pag malapit na 72 volts, nagcha-charge na ako niyan. Kasi yung takbo ng WSP natin, pag medyo palobat na, ay masyado na siyang mabagal. So nandito na tayo, dito tayo nang galing kanina. So dito rin tayo babalik. Tingnan natin yung ating mga information, pero yung ating DD5 sa bahay pa natin to matitingnan. So dito tayo. Okay. At i-stop na natin to. So sakto, nasa 48 kilometers yung ating tinakbo. Meron pa tayong 75 volts na battery. 48 yung nakalagay dito, pero ito pa yung isa kong gustong gawin ma-measure yung distance. Kaya in a way parang range test po yung ginawa ko.
kasi gusto kong malaman kung tama rin yung nire-register na metro nito, yung speed nito at saka yung distance nito, kung tama yung mini-measure nila. So kung i-compare ko dito sa telepono, sa cellphone ko, ang na-measure niya dito ay 44.95 kilometers. So about 45 kilometers yung tinakbo natin based sa GPS. Pero dito sa digital panel natin nakalagay, hindi ko alam kung nakikita nyo, nakalagay ay 48 kilometers lamang, no? Tapos yung nakita nyo naman, yung speed natin, meron din difference. Meron din siyang difference. Siguro around 5 to 6 kilometers per hour na difference. So kahit nasa 55 kilometers yung ating takbo, kph yung ating takbo, yung totoong top speed niya based dito sa ating speedometer, GPS speedometer, ay nasa 50 lamang. O, hindi nga umaabot ng 50, nasa 49 nga lang siya. Pero titingnan natin yung sa DD5 Z40 pagdating sa bahay, kung ganun dun yung na-register niya na speed. So average natin ay nasa 51 kilometers or 31 nata. Ito yata yung maximum na umabot tayo ng 51. Tingnan natin yung sa relieve. Okay, i-pause na natin to. Yung relieve 44.9 din yung tinakbong kilometers. So ibig sabihin pareho yung ating speedometer na sa app at saka yung relieve natin parehong 44.9 ang na-register na speed. I-finish na natin to para mag-stop na siya dito. Finish. Okay. So may diferensya talaga yung something went wrong May diferensya talaga yung ating speed dito. Yung speed at saka yung ating distance magkaiba based sa GPS. Pero titingnan natin yan mamaya pagdating sa bahay. At ang ating DD5, patayin ko na rin to para mag-register din yung distance niya dito. Okay. Tanggal. Pero so dito ko natatapusin yung ang ating speed test at ating range test. Pagdating sa bahay, i-combine ko lahat to. Tingnan natin kung anong malalaman natin kung anong tama sa ating mga information, sa mga data na nag-gather natin. Pero dito pa lang kitang-kita nyo na yung diferensya. So maraming salamat sa pagsubaybay. Balik ako in a few seconds. Thank you. To summarize ng lahat ng information na nakuha natin sa test na ito, makikita talaga natin na merong diferensya ang digital panel ng WSP both sa kanyang speed at sa kanyang distance, yung odometer. So makikita natin dito na pag center stand, medyo mataas yung kanyang speed na nare-register as compared to during nakabiyahe. At ito ay marahil dahil sa weight ng rider or yung timbang ng rider, yung road condition kasi minsan akyat baba yung ating kalsada, at maaaring nakakaapekto din po yung lakas ng hangin habang nagbabiyahe o yung hangin na karga mismo ng inyong gulong. Kasi pag medyo pa-flat yung inyong karga, so mas mataas yung friction niya sa kalsada, so mas makapit siya. Kaya medyo lalakas ang battery consumption mo at medyo mabagal din yung iyong takbo. As compared to kung medyo mataas yung karga mong hangin sa iyong gulong, syempre mas maliit yung friction niya sa kalsada, kaya mas bibilis ang inyong takbo. Kaya nga lang, medyo matalbog siya. So dito makikita natin na merong at least 5 kilometers per hour na difference between sa WSP na digital panel versus sa speedometer phone app at saka sa DD5 dashcam na parehong gumagamit ng GPS. Makikita din natin sa test na ito na meron din pong diferensya yung kanyang distance traveled or yung odometer, kasi yung nag-register po sa WSP ay 48 kilometers pero po yung sa
phone app na speedometer at relieve, sila po ay nag-register ng 45 kilometers lamang. So kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng WSP, ayan po, nasa at least 50 kph po ang kanyang top speed. At kung pagbabasehan natin po yung guidelines ng LTO, hindi po siya nangangailangan ng LTO registration sa ngayon. Pero paalala lang po, yung speed na sinasabi ko ay based on GPS. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng top speed ng ating WSP. At kung mayroon pa kayong ibang mga tanong, mag-comment lamang po at susubukan natin sagutin ang mga yan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.